Sa langit, maraming salamat. Dati, Panginoon, niisipin na sundin ka namin o isipin ka man lang namin sa aming isipan, ayaw namin. Dahil ayaw namin na may kumokontrol ng aming buhay. Pero Lord, nagkamali kami. Simula nung nakilala ka namin, Panginoon, unti-unti mo kaming binago ang aming mga pananaw. Kaya salamat po, Panginoon, na dati kaaway mo kami ngayon, natututunan ka naming mahalin. Nabibigyan ka namin ng oras, panahon, at naibibigay namin lahat sa iyo. Panginoon, maraming salamat po sa mga kapatid ko na nandito ngayon. Lahat kami ay may mga problema, mga pinagdaraanan. Pero nakita mo po, aming Diyos, pumunta pa rin kami dito sa lugar na ito, God. Salamat po, naniniwala kami na isang bunga ito ng pag-ibig mo sa amin. Ang pag-ibig mo na nagbunga ng pagmamahal din namin sa iyo, aming Diyos. At patuloy mo po na panghawakan ang aming gawain, mga kasama ko dito sa simbahan na ito. Salamat po, God, for the first time, nag-apat na gawain kami. Ito po ang uling gawain namin ngayong gabi. Maibigay namin lahat, Panginoon, ang aming best, ang aming pakikinig, ang aking pagtuturo, ang aming pagsusumikap na maranasan ang presensya mo. Maraming salamat, Lord. Dati, marinig ang yung mga utos ay ayaw namin. Pero ngayon, Panginoon, natututo kaming sumunod sa iyo. Salamat, God. Nahihirapan man, nasusugatan man, may pagsubok man ngayon, aming Diyos. Nakita po namin sa aming mga sarili, hindi imposible na matuto kaming magmahal ng totoo sa iyo. Lord, ano man pong ginagawa ng kaaway at ginawa ng kaaway sa aming pambubulag, kasinungalingan, sinasabi sa amin na kami mga Kristiyano na walang pag-asa right now in the name of Jesus. Binibitawan namin ang kasinungalingan na yan. At hinahayaan namin ang katotohanan na kami natutong magmahal sa iyo, Panginoon. Pinangahawakan namin ang mga bagay na yan sapagkat yun ay pangako mo at ginagawa mo sa bawat tao na nandito sa lugar na ito. Thank you so much, Lord. Maraming tao sa paligid, pinaglalaanan ng oras ang mga bagay na walang kabuluhan. Pero salamat po dahil tinawag mo kami sa lugar na ito upang muling yakapin, kausapin, tulungan at paalalahanan. Sa gayon, Panginoon, na naman tanasin namin, ikaw ang mag-iisang gantimpala namin sa buhay. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Nasaan na yung isang Bible natin dyan? Yung poemen. Ito. Mga kapatid, batiin niyo muna yung mga kasama ngayong linggo. Mamaya, baka hindi niyo makita next week. Hindi natin alam. Baka sarado na ang ating simbahan. Hindi natin alam. Hindi natin nababatid. Pero hanggat hindi pa sinasara, ay hayaan lang natin. Paglaban lang natin ang ating fellowship. Maganda po ang ating topic ngayong araw. Ito ay bagay na kinakatakutan ng marami, pero sa mga Kristiyano, ito ay isang regalo. Ito ay paalala sa atin kung paano natin mas ma-appreciate pa yung ginawa ng ating Diyos sa ating mga buhay. Buksan po natin ang ating Bible sa Matthew 25:41. Bakit kailangan pa natin pag-usapan ang impyerno kung hindi naman na tayo pupunta ng impyerno? Alam naman natin, di ba, sa mga maraming linggo ng pag-attend natin, kung tayo ay mananampalataya sa Diyos, kung tatanggapin natin siya bilang tagapagligtas, hindi na natin mararanasan ang puot ng Diyos na tinatawag na hell o impyerno. Pero quick lang din, para sa mga medyo matagal na nagbabasa ng salita ng Diyos, meron din tinatawag na Hades. Pero iba yung Hades, yung lugar ng mga patay. Iba rin yung impyerno talaga. Ang impyerno, yun talaga yung ultimate place kung saan mararanasan ng mga nilalang na hindi sumusunod sa Panginoon ang puot ng Diyos. Kaya, ngayong hapon, ito ang pag-uusapan natin. Hindi para magtakutan tayo, hindi para malaman ninyo kung gaano magagalit sa inyo ang Panginoon kapag hindi kayo sumunod. Hindi yan ang magiging dahilan natin. Kasi ang Diyos, hindi niya ginawa ang hell para takutin ka. O pag di ka sumunod, itatapong ito sa impyerno. Yung iba kasi ganyan ang pananaw eh. Pero ang Diyos, hindi niya ginawa ang hell o ang impyerno para takutin ang tao. Siguro sa mga kabataan, medyo mahirap maintindihan to, pero sa mga magulang, madali ito. Ang
Ano mas gusto nyo? Susundin kayo ng inyong anak dahil takot sa inyo anak nyo o dahil mahal kayo ng inyong anak? Siyempre, dahil mahal ka, di ba? Ng iyong anak. Di ba? Maghuhugas siya ng pinggan kasi ayaw niya na ikaw yung maghugas kasi ikaw na nga nagluto. Di ba? Mas gusto ng magulang yun. At yun ang gusto ng Panginoon. Ayaw niya tayong takutin para lang sumunod tayo sa Kanya. Dahil ang pagsunod na dahil sa ating takot sa Kanya o dahil ayaw lang natin mapunta ng impyerno, mababaw na dahilan yun. Kasi ang mga tao, kapag nawala na yung takot, babalik na naman sa kalokohan. Kung ang ating motivation sa pagsunod sa Panginoon, yung takot lang dahil sa Kanya, isang araw, di natin namamalayan, wala na, tumalikod na naman tayo sa Kanya. Pero, kapatid, kung ang motivation mo sa pagsunod sa Panginoon ay ang pag-ibig niya, ayan, iiyak ka na lang at masasabi mo sa sarili mo, Lord, bakit hindi kita magawang sundin? Ganun, mas malalim yung dahilan. Kapag sumusunod ka sa Panginoon dahil mahal mo siya. Halimbawa sa mag-asawa o kaya naman sa mag-boyfriend, girlfriend, ayaw nyo lang mag-away, pero hindi mo na siya mahal. Ay, sakit naman nun. Pero sa Diyos, yung pagmamahal ang hinahanap ng Diyos sa atin. Kaya yun yung pag-usapan natin. Bakit kailangan pag-usapan ng hell? Dahil kapag pinag-usapan natin ang hell, mas ma-appreciate natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin. Kung ano yung bagay na hindi na natin mararanasan. Bakit ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan upang ang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak sa apoy ng impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang impyerno ay isang bagay na pag-uusapan talaga natin, hindi natin matatakbuhan yan. Ang sabi talaga ng mga Christian, kapag ang preacher hindi nagtuturo ng impyerno, bulaan yan. Bakit naman? Bakit naman ganun yung pananaw? Tama nga naman. Kasi ang hell, si Jesus nga tinuro niya mismo eh. Bakit hindi ituturo ng mga lingkod niya? Kasi ito ang problema. Kapag tinuturo na yung hell, wala nang gustong umatin. O kaya naman yung mga umaatin, dahil napag-uusapan ng hell, titigil na kasi nakikita nila na may kabigatan kapag hindi ka sumusunod sa Panginoon. Pero kapatid, mali kasi yung motivation na yun. Hindi ganun ang motivation. Oo naman. Sa mga hindi naniniwala sa Diyos, dapat lang talaga magsimula sila sa takot sa Panginoon, di ba? Fear of the Lord is the start of wisdom. Pero mababaw yun. Ang pinaka-motivation talaga natin kung bakit tayo susunod sa Panginoon dahil iniibig natin yung Kanyang utos. Sinabi, di ba, sabi ng Lord, ang umiibig sa aking salita, sa aking mga utos, di ba, ay mga anak ko, ay maliligtas. Hindi sinasabing ang sino mang takot sa akin ay maliligtas. Dahil ang takot, hindi relasyon ng takot. Kapag ikaw may partner ka, tapos takot ka sa partner mo na kasi aawayin ka niya, kasi selos siya, ayun na lang yung motivation, hindi yon pag-ibig na. Pero, kung ang dahilan ay pag-ibig, kahit paano mangyari yan, hindi nyo na kailangan magtakutan. Kaya hindi ko kayo tatakutin, pero kung nangungusap sa inyo ang banal na Espiritu para makita kung gano'ng karumal-dumal ang impyerno, let it be. Ayun ang gusto nang sabihin sa inyo ng banal na Espiritu eh. Kahit paanong ituro ko sa inyo, naniniwala ko mas makapangyarihan yung pangungusap sa inyo ng Diyos. Kaya makinig kayo. Buksan ninyo inyong mga tenga. Huwag nyo hayaan mag-isip kayo ng mga bagay na walang kwenta. Sandali lang tayo nandito ngayon. Kaya salamat sa Diyos ngayong araw. Buksan natin sa Matthew 25 verse 41. Sige, para ganahan tayo. Isang quick magbibigay ako ng 5 points na ticket. Ano ang nakikita sa impyerno? Ayan ano nakikita sa impyerno? Simulan ko sa aking kaliwa. Kuya, ano sa tingin mo makikita sa impyerno? Naglalagab na ako. Okay. Pasok agad, 5 points. Si Mark, anong meron sa impyerno sa tingin mo? Ayun, nag-cheat na. Hindi, ikaw lang sa tingin mo. Ha? Ano meron sa impyerno nung hindi mo pa alam sa Bible?
Sino nandun? Michael Jackson. Ha? Ang mga taong hindi sumusunod sa Diyos, oh, pwede. Palakpakan naman natin si Mark at si Kuya, oh. Yung sa mga typical na bagay na meron talaga sa impyerno at hindi natin itatanggi yun. Isang naglalagablab na apoy at mga tao na hindi sumusunod sa Diyos. Bakit hindi sumusunod sa Diyos? Siyempre, may iba't ibang dahilan. Mamaya, hindi naman talaga nila mahal ang Panginoon. Kaya Mark, kapag may nakita kang hindi sumusunod sa Diyos, sabihin mo, pupunta ng impyerno. Hindi naman. Sa pag-usapan natin yan, sige. Pakibigay na lang kanilang mga tickets. 25:41. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin mga sinumpa. Kayo'y pasa apoy na di mamamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang kampon. Ang sabi dito, description ng Bible, may apoy. Tama. Mga taong sinumpa. Tama. Kasumba-sumbang mga tao. Pero kanino daw hinanda ang impyerno? Sabi dito sa verse? Sa mga dyablo. So mga kapatid, isang magandang bagay. Walang bagay na nilikhang pangit ang Diyos dahil lahat na nilikha niya ay maganda. Tama? So ibig sabihin, maganda rin yung impyerno. O ba tayo yung tumang ano? Amen, diba? Siyempre, pangit siya kapag nandun ka na. Pangit talaga, no? Pero maganda yon. Alam niyo kung bakit? Kasi, doon ilalagay ang mga dyablo. Alam niyo ba kung bakit nahihirapan kayo ngayon sa buhay? Bakit ang gulo-gulo natin ngayon? Dahil sa mga dyablo na yan. Sa mga dyablo na yan, may destiny sila. Nakaplano na sila, dyan sila titira sa habang panahon. At meron akong nabasa, post ng isang atheist, sabi niya, kung si Satan ay naghahari sa impyerno at pagkatapos niyang manggulo sa mundo at bibigyan pa siya ng kaharian, napakasama pala ng Diyos. Imbis sa parusahan, binigyan pa niya ng kaharian si Satan. Ayan yung mga tao na feeling nila, alam nila ang Bible. Nagtatali-talinuhan na naman ang mga batang ito. Alam mo yung iinsultuhin nila yung pananampalataya ng mga tao na nagbabasa ng Bible, sila hindi naman nagbabasa ng Bible. Biruin mo, ganun na lang yung galit nila sa atin. Hindi ako naglalabas ng galit sa kanila. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, ganun na lang ang galit ng mga atheists sa atin. Pero hindi naman nila nababasa o hindi nila binibigyan ng pagkakataon para intindihin nila kung ano yung pinapanampalatayanan natin. Bro, mo parang sinabi mo, ang pangit ng Harry Potter. Bakit nabasa mo na ba? Sasabihin mo ang pangit, basahin mo muna. Ngayon, meron naman mga atheists, babasahin talaga. Kaso ang babasahin, maghahanap ng mali sa Bible. Ano makikita mo? Mali talaga. Pero kung ikaw, kaya tayo mga kapatid, na-encourage ko, basahin nyo yung Bible. And I challenge you, sabihin mo sa sarili mo, babasahin ko ang Bible with intention na intindihin ito, hindi kontrahin ang Bible. Kasi meron sa atin, bubuksan ng Bible para kontrahin yung sinasabi ng Diyos. Hindi. May pusong mapagkumbaba na iintindihin ko ano yung sinasabi ng Diyos. Kaya yung mga, ano ba tawag doon sa generation, mga woke na atheists, ako talaga hindi nila ako napapahanga. Basahin muna nila ng Bible nang hindi sila bias. Bias kasi, ay nakakainis Babasahin nila, bias sila sa sarili nila. Paano? Babasahin nila, hanapin nila kung ano yung gusto lang nila. Hindi, ang Diyos pumapatay. Pero, hindi nila naintindihan kung bakit kailangan gawin ng Diyos yung mga bagay na yan. Di ba? Pero naniniwala sila ang Diyos mapatay, pero ayaw nilang maniwala na namatay si Jesus para sa kasalanan nila. Diba? Ganon ka-bias ang mga tao ngayon. Kahit gagamitin pa nila yung Bible. Kaya mga kapatid, hindi kahanga-hanga yung mga tao na yan. Huwag naman natin sila insultuhin, pero huwag natin sila hangaan. Hindi sila kahanga-hanga ng mga tao. Magaling lang sila mamiloso po.
At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa, kayo'y pasa apoy na di mamamatay. O yan, isang apoy na hindi namamatayan. At na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Yan, sa mga atheists dyan na nagsasabi na maghahari si Satan sa impyerno, I'm sorry po, isa kang hangal. Mali ang pagkakaintindi mo. Okay lang sana, hindi mo naman naiintindihan. Wag mo na lang kami insultuhin kasi hindi mo naman naiintindihan eh. Problema, nangiinsulto ka ng pananampalataya ng tao, pero di mo naman naiintindihan. Kaya, gusto ko sabihin sa inyo, si Satan ay dadalhin doon hindi para maghari. Para siya ay parusahan. Para tustahin yung kanyang katawan. Doon siya magdudusa sa habang panahon. Kapatid, maganda ang impyerno. Kasi, dahil sa impyerno, hindi na tayo makakaranas ng kasalanan. Oras na ilagay na dyan ng Panginoon ang mga kaaway natin. Kumbaga sa isang bahay, maganda ba ang bahay kapag walang basurahan? Siyempre hindi. Kasi ang basurahan lagayan ng mga bagay na marurumi. Kaya ang impyerno, mga kapatid, isang magandang likha ng Panginoon para yung mga malilinis ay hindi na marumihan. So natatakot ba kayo sa impyerno? Hindi na. Amen? Maliban na lang kung ayaw natin manampalataya sa Diyos, talaga matatakot tayo. Ayaw natin manampalataya kay Jesus na siya nagligtas sa atin sa apoy ng impyerno. Basahin din natin sa pahayag, chapter 20, verse 10. Ayan ang mga description ng impyerno. Sabi dito, at ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawang apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa mga bulaang propeta. Magkakasama silang pahihirapan araw at gabi magpakailan man. So, mga kapatid, merong forever si Satan. Huwag kayo mag-alala. May katapusan din ang pagpapahirap niya sa atin. Kaya huwag kayo matakot sa kanya. Hindi siya nakakatakot. Siya ang dapat matakot sa atin. Pero hindi natin siya minamaliit, di ba? Ayan ang description ng impyerno. Ayan yung maiksi lang na description ng Diyos na bibigay ko rin sa inyo. Hindi natin papahabaan. Pero kung gusto nyo, pwede pag-usapan sa mentoring kung ano bang meron talaga sa impyerno. Sa next slide. At bakit kailangan natin malaman niya, mga kapatid? Sabi ko nga sa inyo, kapag pinag-usapan natin ang bagay na iyan, mas ma-appreciate natin yung pagliligtas sa atin ng ating Panginoon. Ano mas ma-appreciate mo pagdating sa... Mas ma-appreciate mo pandesal o yung red ribbon na chocolate cake, chocolate roll? Ay, Jay ko kanina, no? Thank you sa ating Sister Grace, no? Ay, palakpakan nyo nga si Lord, oh. May energy ako ngayon, kaya ang lakas-lakas ko magburi. Binigyan tayo ng sugar ni ano, eh. Kaya mga kapatid, mas matututunan nating mahalin ang Panginoon. Dahil makikita natin kung ano yung ginawa niya para sa atin, saan niya tayo iniligtas. Ang impyerno ay expression din ng Diyos ng kanyang hustisya. Isipin nyo na lang, sige, eto na lang. Total, magaling naman kayo. Isipin natin, paano kung walang impyerno? Ayan. So, marunong ba tayo sa Lord, no? Hindi, isipin lang natin, paano kung walang impyerno? Baka kapatid, bago ka pa pumunta dito, na-rape ka na at pinatay ka na. Tama ba? Kasi ang mga tao, nagkakaroon ng takot at galang sa hustisya kasi alam nilang merong Diyos na nagbibigay ng hustisya. Tandaan mo yan. Isang magandang bagay na ginawa ng Diyos ang impyerno para tayo na minsan ay
nawawalan ng takot sa Panginoon at napapaalalahanan niya tayo. Bumabalik tayo sa pag-ibig niya. Siyempre, magsisimula uli yan sa takot. Para naman tayo mga bata eh. Una sa takot yan. Pero pag nawala na yung takot, papalit na yung pag-ibig natin sa Panginoon. Ganun naman yan eh. Tayo talaga, sabi nga tayo gawa sa alabok. Talaga nagkakamali. Pero hindi ka naman gawa sa mas mababa pa sa alabok. Minsan kasi mas binababa pa na sa alabok eh. Wala nagkakamali na eh. Sabi ng Diyos, talaga nagkakamali tayo, pero may kakayanan tayo magtagumpay. Kasi nananahan sa atin ang banal na spirito. So, ganun ka-powerful yung ating buhay. Although may weakness dahil gawa tayo sa alabok. Kaya, isang magandang bagay na gumawa ang Diyos ng impyerno. At isa rin sa mga dahilan, dahil siya ay tapat. Kaya may impyerno. O paano naman naging tapat ang Panginoon? Kala ko ba, mahal niya ako, tapat siya? Oo nga, mahal niya tayo. Kaya, kung ano yung sinabi niya, gagawin niya. Ngayon, kung talagang isa lang naman sinabi sa atin ng Panginoon eh, kung tatanggapin mo ang kanyang anak, mananahan ka sa kanya, hindi mo na mararanasan ang apoy ng impyerno. Ngayon, kung hindi mo tatanggapin yung anak niya na nagligtas sa kasalanan mo, tapat din siya. Tatapatan niya ng katapatan mo. E di sa apoy ng impyerno. Ganun lang kadali. Black and white. Hindi na natin kailangan pahirapan yung ating mga sarili. Kaya, kapag ikaw lumabas ka ng simbahan natin mamaya, makita mo yung mga tao, hindi gumagawa ng mga bagay na karumal-dumal. Salamat sa Panginoon. Dahil sa kapangyarihan ng kanyang hustisya, napipigilan yung kasamaan. And, malapit na po pagbabalik ng Panginoon. Alam natin yun. Sabi sa pangako niya, kaninang umaga, kung nakinig kayo sa online service natin, darating ang mga lindol, gera, taggutom, taghirap. At nangyayari ngayon, di ba? Nararanasan na natin. Pero hindi pa natin mararanasan yung tribulation kasi nandito pa tayo. Hindi ibubuhos ng Diyos yung tribulation hanggat nandito pa yung kanyang mga anak. Kaya ira-rapture muna tayo eh. Tayo mga namatay, kukunin muna ng Panginoon. Kaya ang mabuting balita ay si Jesus ay namatay, si Jesus ay nabuhay. At si Jesus ay babalik para sa mga taong namatay o mga buhay ay muling mabuhay na walang hanggan. Kaya hindi na kayo, huwag kayo matakot. Sino dito yung nakakakita ng mga 666? Totoo yan, mangyayari yan. Pero hindi pa ngayon yan. Maghanda ka lang. Kasi sabi, walang sukdulang kasamaan. May kabutihan pa natitira eh. Hanggat may natitira pang kabutihan, nandito pa ang church, may kabutihan pang nangyayari. Hindi pa ito yung tribulation. Kaya wag yung sabihin, kung babasahin natin yung verse kanina umaga sa mga umaten, wag yung, pag may nagsabing nandito na ang Misaya, wag kayong maniwala, sabi dun sa verse. At sa atin naman na nandito ngayon, pasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Hindi naman siya may kagagawa ng mga COVID na yan eh. Tao lang. Ang Diyos na lang ang pumipigil. Kaya yung church natin, ginagamit ng Panginoon para manatili yung kabutihan ng Panginoon. Buksan natin yung 2 Thessalonians 1 verse 9. Basahin ko sa inyo sa ASND version. Parurusahan sila ng walang hanggang paghihirap at pagkawalay sa Panginoon at hindi na nila makikita ang dakila niyang kapangyarihan. Kapatid, di ba alam natin ang Diyos, di tayo iiwan ni pababayaan? Totoo yan sa mga anak ng Diyos. Pero kung hindi natin siya tatanggapin, darating sa punto ng buhay ng isang tao, ang impyerno daw ay isang walang hanggang paghihirap at pagkawalay sa Panginoon. Kaya pag nasa impyerno na, wala nang bawian yun. Touch move na. Yun na yun. Kahit kapag ang isang tao namatay, hindi na pwede ipag-pray yan. Kung ano yung ginawa niya sa kanyang buhay, nanampalataya ba siya sa Panginoon, yun lang yun. Hindi
hindi madadaan sa mga abuloy o mga indulhensya. Katulad ng sinasabi ng mga relihiyon, magbayad kayo para mabawasan ang kasalanan niya, patay na yan. Tsaka nakakainsulto sa Diyos. Biruin mo, namatay yung anak niya, tapos babayar, susuhulan mo ng magkanong pera. Eh ano binili sa atin ng Panginoon? Binili ka ba niya ng pera? Kahit nga siguro ibayad yung Mars para sa kaluluwa natin eh. Kulang pa rin yung Mars o isang buong planeta para ikaligtas ng kaluluwa mo, kapatid. Kaluluwa mo yan. Kaya kung sino man sa atin nagsasabi, hindi ako natatakot mamatay, yung mga nagpapanggap na hindi natatakot mamatay, hindi totoo yun. Mawala nga lang yung isang kamay nila, takot na takot sila, buong buhay pa nila, mawala, mapunta sa apoy ng impyerno. Huwag kami. Huwag niyang sabihin yan. Oh, hindi ako natatakot mamatay, wala naman nakakaalam eh. Anong wala nakakaalam? Ito nga sinasabi ng Diyos, oh, sinong hindi nakakaalam? Maliban na lang kung hindi ka na naniniwala na ang Diyos ang nagsalita dito sa Bible na ito. At hindi natin may tanggi, ang Diyos gumawa na ito. Amen? Kung may ilan sa atin, medyo mababaw pa yung pagtitiwala sa Bible, ako rin dumaan ako dyan. Pero sabi ko sa inyo, kapatid, habang tumatagal, na nalalaman ko na nagbabasa at nagre-research, hindi ko maitanggi talaga. Diyos ang gumawa ng Bible. Ginamit niya yung tao, pero Diyos ang sumulat nito. Walang makakaisip ng mga gantong salita. Walang makakapredict ng mga nangyayari sa future, ang Bible lang. Walang nakakita ng mga nangyayari sa paligid, kundi ang Bible lang. At walang mga bagay na nakakita na bilog ang mundo, kundi ang Bible lang, bago malaman ng mga scientists. Hello? So, tsaka, sabi ng Bible, lahat ng tao takot mamatay. Siguro pwede tayong maglokohan, pwede nyo kaming lokohin, pero yung konsensya mo hindi. Yung lumabo nga lang mata niya ng tao, takot na takot, naku, baka hindi na ako makakita. Yung hindi nga, mga tao na de-depress nga, hindi makatulog sa gabi. Bakit hindi makatulog sa gabi? Kasi natatakot para sa buhay nila, di ba? Tapos sabihin nila, hindi sila natatakot mamatay. Eh, naku po, mga kapatid, ito ang katotohanan. Sinasabi ng Diyos na walang buhay kapag nakahiwalay tayo sa Kanya. At ang impyerno ay isang lugar kung saan nakahiwalay na ang mga anak ng Diyos sa mga kaaway ng Diyos. Pero mapalad ka. Biruin mo, no? Wala ka namang wala kang parte sa kaligtasan mo. Tandaan mo yan. Ang parte mo lang sa kaligtasan mo, kasalanan mo. Pananampalataya sa Diyos na lang. Tapos yung pananampalataya mo, magbubunga na mabuti. Kumbaga, ang nagligtas talaga, Diyos, hindi tayo. Kaya wala tayong may pagmamalaki. Kaya kapatid, mapalad ka. Sino ka para marinig yung mabuting balita? Alam niyo ba sa Africa, marami pang hindi nakakakilala kay Jesus. Maraming namamatay, hindi man lang nalaman na niligtas sila ng Diyos. Kaya mapalad ka. Appreciate natin to. Sige, balakbakan mo ang Panginoon, kapatid. At yung pagmamahal mo na yan sa Panginoon, mag-grow yan. Isang araw, di ka na makikinig. Gusto mo isang araw, ikaw na magtuturo. Ikaw na rin magde-disciple. Ikaw na maglilingkod. Gusto mo, ikaw na yung mangunguna sa pag-awit. Siguro sa mga bago sa atin, no, talaga ba mangyayari yan? Ganon din iniisip ko noon. Pero hindi ko naman pinangarap din magturo. Pero sabi nga, di ba, sa awit natin kanina, nahihirapan man, kahit na nauubusan, nauubusan ang budget. Sabi ko, Lord, paano kami natutong magmahal? Grabe. Kaya huwag kayong ma-pressure sa mga ayaw maubusan dyan. Naintindihan ng Panginoon yan. Pero dadaling ka ng Panginoon dyan sa bagay na yan. At kapag nauubusan ka, masaya ka pa rin. Kagalakan mo pa rin kahit nauubusan ka na. Sorry, hindi ko maipapaliwanag kung gaano kasarap yun, ha? Pero nararanasan namin mga naglilingkod dyan sa Panginoon. Kahit na nasusugatan, kahit na maraming problema, diba? Makikita mo, Lord, ikaw ang gusto ko eh. Okay, mag-alala, may in love pa tayo. Mas lalalim pa yung pag-ibig natin sa Panginoon. Hindi yan darating na isang instant na, uy, mahal na kita. Proseso ang pagmamahal sa Diyos. Kaya kung sino man sa atin, mga kapatid, yung parang, ba't ang tagal magbago ng buhay ko, pero kala ko ba, mahal na kita, Panginoon, bakit may mga nagagawa pa rin akong pagkakamali? Gusto lang kita paalalahanan, bakit ka nandito ngayon? Baka hindi na dahil sa kung anong motibo mo.
Baka dahil mahal mo na ang Diyos. Uy, cheesy. Hindi nga, kapatid. Ako iniisip ko rin yung kanina eh. Baka mahal niya na ang Panginoon. Nakakaiyak naman yun. Ako naman parang nakakaano sa puso, no? Kapag may mga kaluluwa, tapos nakikita mo natututunan din nila mahalin ng Panginoon kahit maliit lang na hakbang, ano, reward na sa atin yung, kasi nakikita natin yung sarili natin sa kanila eh. Baka di mo alam, mahal mo na ang Diyos. Meron naman mahal mo ang Diyos, pero hindi pa kalalim. Pero wag mong isipin na hindi mo siya mahal. Yun, nandito ka lang ngayon, tandaan na yan, na nagkakaroon ng kapangyarihan yung mga salita niya habang tumatagal. So, walang pilitan yan, kapatid. Sa Mark 9, verse 43-48, hanggang 48 to, kapatid. Ito, medyo nakakatakot to, ha? Anong oras ba tayo? Uy, mag-aalas 6 na. Sige, babasahin ko sa inyo. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo! Aray. Pati ang, mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putulang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi namamatay. Doon hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit na putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa apoy ng impyerno. Doon hindi mamamatay ang mga uod. Paulit-ulit. Ba't tinuulit mo? Nakakatakot na nga eh. Mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. At kung ang mata mo nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa, pumasok ka sa karya ng Diyos ng bulagang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Doon hindi namamatay ang mga uod, inulit na naman, na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Kapatid, next week, mga siguro, isa na lang kamay ko. May pumunta dito, no? Pastor, naka-eye-patch na. Ginawa mo. Nilukot ko yung mata ko, pastor eh. Eh di ba, pag mahal mo ang Panginoon, susundin mo, utos niya. Palakpakan natin ang Panginoon, sino handa? Isa sa mga talagang kinaiinisan ko. Talagang personally, dati kinaiinisan ko to Word of God na to. Ayoko marinig to. Puputulin ko yung kamay ko, ganito pala pagsunod sa Panginoon. Sana di ko na lang narinig si Lord. Sana yung bata, nung matanda na lang ako, para kahit putulin na yan. Kapatid, ang mensahe dito ng Panginoon, hindi niya inuutos sa atin na putulin talaga directly. Minsan nangungusap ang Panginoon sa mamagitan ng metapora. Ito ay metaporang salita ng Diyos. Na sabi niya, kung ikaw ay nagkakasala gamit ang iyong kamay, naisin mo na waring parang gusto mo ng putulin, pero huwag mong putulin, kapatid. Okay? Baka kasuhan ng church yan. Yung tipong naiinis ka na sa kamay mo, hindi yung nagkakasala ka na, natutuwa ka pa. Diba? May mga ganun tayong ginagawa, nakakita ka na sa TikTok, mga babaeng tapos natutuwa ka, minanood mo, scroll ka pa ng scroll, pinalo mo pa, patay ka talaga. Imbis na dapat dukutin mo yung mata mo. Shout out. Hindi kapatid. Ganon kaseryoso yung impyerno. Ganto niya sinasabi yan. Ganto kaseryoso, ganto kabigat. Gawin mo lahat ng paraan. Kahit pa hanggang sa umabot ng kasuklaman mo ang iyong kamay. Para lang masigurado mo. May ilan sa atin, di ba, minsan dumarating sa punto ng buhay natin, ang babaw ng dahilan kung bakit hindi tayo makapag-pray, makapagbasa ng Bible. Eto kamay na to di ba? Minsan tayo mga mabababaw na dahilan lang Yung iba, video games lang. Hindi ako makapagsimba ngayon, pero kasi ang gusto ng puso mo lang pala, video games. Biruin mo, pagpapalit mo yung kaluluwa mo para sa video games. Ganon yung gusto niyang sabihin, kapatid Talaga bang mas mahalaga yan? Kaya sinasabi dito ng Panginoon, waring putulin mo, dukutin mo ang iyong mga mata dahil sa apoy ng impyerno. Doon tutungo ang mga tao na nagkakasala. Kaya nga mga kapatid, ito ay hindi direktang utos sa atin. Naputulin mo na yan. Baka bukas, si Jelan nakasaklay na. Sobrang obedient mo na ka. Saludo. Pero ikaw lang yan. Hindi ako susunod.
Kaya mahalaga na may pag-aaral ng salita ng Diyos, kapatid, okay? Ayan yung dahilan kung bakit kayo nandito, kung bakit may mga tao nag-aaral ng salita ng Diyos, para hindi kayo malito. Diba? Para di tayo malito. Kaya, napakabuti ng Diyos sa atin, mga kapatid. Pinapakita niya sa atin na hindi mo na kailangan dukutin ang mga mata mo para lang makapasok ng langit. Praise God. Di ba natutuwa? Pag may nakita ka, tapos tinitigan mo, naku, dudukutin ko na, usapan to eh. Hindi na kailangan, kapatid. Ganun kakamahal ng Panginoon. O kaya mapalakpakan ng Diyos sa bagay na yun. Ayun naman talaga eh, ang batas eh. Pero, makikita mo yung lalim ng pag-ibig kapag tinimbang mo yung lalim ng kaparusahan. Kaya ngayon kapatid, mag-thank you ka sa Lord. Kahit nga minsan paulit-ulit tayo sa pagkakamali natin, pero ang Diyos hindi nananawa. Nag-aantay. He is patient. Slow to anger. Isa lang matagal ang Diyos, babagal-bagal siya sa bagay na to. Alam mo kung saan? Pag nagalit. Sinabi niya yun, hindi ko sinabi. Sa lahat ng bagay, may isa lang siyang mabagal. Yung magalit, yung itapon ka sa apoy ng impyerno. Binibigyan niya tayo ng mahabang pagkakataon. At may sinabi rin siya kung saan siya mabilis magpatawad. Ganun siya kabilis magpatawad. Minsan, hindi ka pa humingi ng tawad, pero yung nagsisisi ka na, yung naramdaman mo kung gaano kabigat yung kasalanan mo, pinapatawad ka na agad ng Panginoon. Aantayin na lang niya, sabihin mo sa bibig mo, at lilinisin kanya. Sa Revelation 14:11, ewan ko na lang kung matakot pa kayo sa impyerno, ha? Kaya, wag kayong magpapaluko kung may mga dumating sa bahay ninyo. At kapag sinabi sa inyo, kapag hindi ka umanib sa amin, sa impyerno ka, rebukein mo. Tingnan natin sa verse na ito. Ang usok mula sa apoy ay nagpapahirap sa kanila, ay paiilan lang magpakailanman. Araw at gabi ay walang kapahingan ang mga sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan. Ang sino man tumanggap ng kanyang tatak. Yung tatak na to, ito yung sinasabi na 666. Kapatid, wag nyo nang isipin ko ano yung 666. Hindi naman yun ang mahalaga eh. Ang isipin nyo na lang, tanggapin nyo ang Panginoon, pamuhin nyo yung salita niya. Ngayon, kung kahit paanong 666 yan, wala na tayong pakialam dyan. Hindi na tayo apektado niyan. Pero ang sinasabi dito, na parang relihiyon to eh. Kung sinabi ba dito na kung ikaw ay born again yung religion mo, Katoliko, Iglesia ni Cristo, dating daan, walang sinabing ganun eh. Isa lang naman sinabi ng Diyos eh. Paraan paano tayo maliligtas. Pananampalataya sa kanyang anak. Sige, sa next verse tayo. Dito natin makikita yung sinabi ng Panginoon sa bagay na yan. Sapagkat ang kalungkutan ayon sa kalooban ng Diyos ay nagdadala sa atin ng pagsisisi at nagdudulot ng kaligtasan. Hindi pinagsisisihan ang ganitong kalungkutan, ngunit ang kalungkutan ng mga taong makamundo ay nagdadala sa kanila sa kamatayan. Mga kapatid, kailangan talaga natin magsisi sa ating mga kasalanan. Kailangan talikuran natin ang mundo at humarap sa Panginoon. Dahil ang sabi dyan, kung hindi ka magsisisi, sa apoy tayo ng impyerno. Ikaw may partner ka, tas lolokohin mo lang. O kaya naman, nag-aaral ka, lolokohin mo yung pag-aaral mo. Sino ba naman pahamak dun? Di ba tayo din naman? Ganon din sa Diyos. Kapag tinanggap mo siya, manampalataya ka. Ngayon, be patient lang. Huwag naman tayo magmadali sa pagbabago. Hindi dinidelay ng Panginoon pagbabago natin. Pero kapatid, huwag naman tayo babagal-bagal. Kasi, hindi rin naman kalooban ng Panginoon yan. Let's walk accordingly sa plano ng Panginoon. Kaya nga sabi kaninang umaga, ngayon na. Ngayon na ang paghakbang. Kapag kinausap ka ng banal na spirito, mali ginagawa mo, ngayon na ang pagsisisi. Hindi bukas pa. Hindi mamaya kapag wala ka nang ginagawa. Kundi ngayon na. Sige, sa next slide. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi mananatili sa Kanya ang galit ng Diyos. Andali, di ba? Hindi madaling intindihin. Yung iba nga lang,
Iniiba yung interpretation. Ito ginagawa. Ang sumasambalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So sabi nila, kapag, sinabi ba dyan, ang sino mang sumusunod sa Kanyang relihiyon, o ang relihiyon lang na ito ang maililigtas, o ang paggawa mo ng mabuti, para ikaw ay maligtas. Ayun ba yung mga kondisyon ng Panginoon? Hindi. Pananampalataya sa Kanyang anak. Sumusunod sa Kanya. Siyempre kapatid, alam naman natin na ang Diyos ang dapat na nasusunod sa ating mga buhay. Kasi siya ang Diyos. Pero ito ang pangako ko sa inyo. Dahil ito pangako din ng Diyos sa akin Kapag sumunod ka sa Kanya, hindi ka magsisisi. May mga bagay na babaguhin siya. Kaya nga pagsisisi, babaguhin siya sa buhay mo. Ngayon kung hindi ka pa handa na baguhin ng Diyos ang buhay mo, hindi pa panahon para sa'yo. Ang sabi niya dito, pag ikaw ay nagsisi, ito na ay panahon ng pagsunod mo sa Panginoon. Wala yan. Kung kahit i-confess mo na Christian ka, pero hindi ka sumusunod sa Panginoon, hindi yung tanda na ikaw ay maliligtas. Ang tanda na ikaw ay anak ng Diyos, bibigyan ka niya ng espiritong masunurin. Unti-unti. Kung ikaw ay simula pa lang sa Panginoon, may mga bagay na masusunod ka na. Pero kung ikaw ay habang patagal ng patagal ay patigas ang puso, kapatid, gumising tayo sa katotohanan. Hindi yun katotohanan. Kasi nungalingan yun. Sabi ko nga sa inyo, pangako ng Diyos na baguhin niya tayo. Ang kapatawaran niya may kalakip na pagbabago. Sabi ng ating song leader kanina. Nagustuhan ko yun. Sabi ko, oo nga, pagkasama talaga yun. Kapag pinatawad ka niya, babaguhin ka niya. Hindi niya hayaan na magkamali ka sa parehong pagkakamali. Buruin mo, nasunog mo na yung sinaing. Tapos, sige, patatawarin kita. Pero hindi ka naman tinuruan uli paano magsinaing ng tama. Kakain ka na naman ng tutong. Hindi pag-ibig yun. Di ba? Ang pag-ibig ng Diyos, pagkatapos kanyang patawarin, tutulungan ka niya para hindi mo na magawa yung mga bagay na kinapapahamak mo. Ayun ang pangako niya. Dalawa yan magkasama. Justification and sanctification. Kumbaga sa mga Bible term. Ikaw ay justify, pinatawad na, ikaw ay masasanctify. Kaya ang sabi sa Bible, the Lord will sanctify His elect or the justified people. Kapag ikaw ay pinatawad na ng Panginoon, isa ka sa mga anak niya na babaguhin niya. Mararanasan mo yung pagbabago ng buhay mo. Ngayon, mga kapatid, sige sa next slide. Paano kung hindi nagbabago ang buhay ko? Baka akala mo lang. Baka nasa proseso ka ng pagbabago. Pero kung hindi talaga, kapatid, you need to ask, you need to pray. Lord, seryoso ba ako nang tinanggap kita? Kasi ganun ang mga anak ng Diyos binabago niya. Romans 8:38-39, for I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor power. Basahin ko na nga sa Tagalog. Para hindi tayo mahirapan. Sige, basahin niyo sa Romans 8. Ito ang maganda sa salita ng Diyos. Kaya hindi ka matatakot sa impyerno, bagkos gagamitin mo ngayon, ito kapatid gagamitin mo ngayon yung impyerno para maging motivation mo, para lalong lumalim yung pag-ibig mo sa Panginoon, hindi para matakot sa Diyos. Romans 8:38. Basahin ko na. Sapagkat natitiyak ako na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Hindi niya ba hayaan mag-manifest sa kaluluwa niya yan? Na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Pastor Louie. Tama ba? Baka mali kayo ng binabasa. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ni ministro, sa pamamagitan ng mga may malalaking simbahan. Ayan ba yung sinasabi? Hindi. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay. Grabe.
Mamamatay ka na't lahat, hindi ka pa mahihiwalay sa Diyos. Tayo, di ba? Di kayo maghiwalay papatay na. Huwag kayo mag-alala, maghihiwalay din kayo, pasok kayo ng mall. Maghihiwalay babae sa lalaki sa entrance ng mall. Di totoong hindi maghihiwalay dito, may hiwalayan dito sa mundo. Pero ang pinagkaisa ng Diyos, katulad ng pagkakaisa natin sa Kanya, kahit na kamatayan o buhay, mga anghel o anumang kapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon ng COVID-19 o ang hinaharap ng COVID-20, 20. Ano ba, guys? It's a joke. Come on. Kasi, di ba? Hinaharap natin ngayon COVID-19, Di ba, Mariela? COVID-20. Hindi Promax wala. COVID-19S. Ano man mga danasin natin ngayon at sa hinaharap, hindi tayo paghihiwalay niyan sa Panginoon. Ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano pang bagay sa mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. What a confidence, di ba? Mga kapatid, isa lang yan. Ang Diyos, hindi Kanya bibitawan. Maliban na lang ikaw bumitaw sa Kanya. Ngayon, kung dumating sa punto na bumitaw ka sa Kanya, ang Diyos matagal magalit. So, sasaklolohan Kanya, kapatid. Amen? Ganun ang laging gagawin ng Diyos sa atin. Hanggang mamatay tayo, lagi niya tayo ililigtas. Pero kapatid, kung ikaw hindi ka anak ng Diyos, baka dumating sa punto talaga, wala na. May sukdulan din. Darating ang punto na yun. Pero ikaw, mapalat ka. Mapalat ka ngayon. Hindi na. Basta nananampalataya ka kay Jesus, wala na maghihiwalay sa'yo sa Diyos. Kahit paanong problema yan. Ngayon, kung pipiliin mo yung problema, di wala tayong magagawa. Talagang hihiwalay ka. Pero ang Diyos, hindi hihiwalay sa'yo yan. Kung dumating ang mga bagay na yan, kahit pa pagpapalay, mga victory, kung bigla kang yumaman, kung pipiliin mo ang kayamanan, wala magagawa. Pero pagdating sa Diyos, wala makapaghihiwalay sa atin. Ganon ka-confident. Sige, isipin natin ulit, mas magaling tayo sa nagsulat na ito. Kay Pablo. Si Pablo ba to? Si Pablo. Paano kung may mga bagay na magpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Nakakatakot, no? Sabihin kaya ng Panginoon, ang malaking problema ang magpapahiwalay sa iyo sa pag-ibig mo sa akin. Wala na. Matatakot na tayo. Yeah, we have to look on the other side of the coin, Kung gusto natin alamin talaga yung pag-ibig ng Panginoon, gusto mo malaman kung gaano siya katapat sa'yo, tignan mo rin yung other side of the coin. Hindi lang yung langit, tignan mo rin yung impyerno. Tignan mo rin kung gaano kalalim yung pag-ibig niya at gaano din kalalim ang puot ng Panginoon sa mga ayaw manampalataya sa Kanya. Kung gaano kaganda ang langit at gaano kapangit ang impyerno sa mga taong nandoon at sa mga dyablo. Ganong Kanya kamahal. Wari, gumawa siya ng isang lugar para sa kaaway, para isang araw hindi ka na matungisan. Dito sa mundo, araw-araw tayo naliligo, hassle. Hassle kung hindi kayo tayo nadudumihan, mas maganda, no? Yung tipong hindi mo na kailangan mag-toothbrush, pagkagising mo, bango agad. Hindi ka batid Yun talaga sa mundo, ganun. Pero, di ba, nakakapagod yun. Paano kaya kung walang impyerno, no? Paano kung walang Diyos na nagligtas sa atin? Paano kung may maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Pero hindi yun Ito yung pangako na gustong sabihin sa'yo ng Panginoon. Pwede ka ba tumayo ngayon and mag-pray tayo sa Panginoon? At aawit tayo sa Kanya. Hayaan natin ang mga salita na ito maging papuri pagsamba sa ating Diyos na siyang nagligtas sa ating mga kaluluwa. Pikit tayo sandali at habang nakapikit kayo, try natin imaginein muna. Sige, total yun naman ang topic natin. Try nyo imaginein paano kung hindi namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ilagay mo yung sarili mo ngayon, halimbawa lang sa apoy na impyerno. Kapatid, sa apoy na impyerno, meron doon mga uod na hindi namamatay. You are deserving. Deserve tayo dun. Pero dahil sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan,
sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan upang sino mang manampalataya sa Kanya karoon ng buhay na walang hanggan. Inalay niya yung sarili niyang anak. Wari ibigay niya ang kanyang kaisa-isa bugtong na anak para hindi mo maranasan yung apoy ng impyerno. Mapalat ka ngayon, kapatid. Naaalala mo yung mga pangit na bagay na yan, hindi mo na destination yan. Hindi ka na pupunta dyan. Ang maganda, makakasama mo pa ang Diyos. Siyang nag-iisa na lang na nagmamahal sa'yo ng totoo. Kala mo ba kaibigan mo yung nagmamahal sa'yo? Oo, mahal ka ng kaibigan mo. Pero may isang tunay na nagmamahal sa'yo. Kala mo mahal ka ng pamilya mo? Oo, may pagmamahal sila sa'yo. Ang Diyos ang naglagay ng pagmamahal na yan. Pero may isang nilalang. Isang Diyos lang ang tunay na magmamahal sa'yo. Sa kabila ng mga pagkakamali mo, imbis na tayo yung mamatay at pumunta sa impyerno, siya yung namatay at pumunta sa lugar ng mga patay para sa atin. Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kanyang ka na lang niya kamahal. Pinigay niya sa iyo yung buhay niya. Yung kanyang sariling anak. Magandang illustration, pwede natin tignan yung anak ni ate ngayon dito. Titignan nyo, mahal na mahal niya yung kanyang anak. Sa tingin nyo, ibibigay ni ate yung anak niya para maligtas kayo? Kasi aalay niya ba yung anak niya para sa'yo? Hindi. Dahil anak niya yan. Pero kapatid, pinili ng Diyos. Maging yung anak mismo, hindi lang ang ama. Ang anak mismo nagsabi, gusto kong ialay. Plano kong ialay ang buhay ko para sa Kanya. Kasi walang matitira, walang matuwid, wala ni isa. Lahat sila, Lord, lahat na nilikha natin, lahat ng mahal natin, mapapahamak sa apoy ng impyerno. Kaya mapahalat tayo. May nagmamahal sa atin. Kaya kung ano man yung problema mo ngayon, kapatid, isipin mo na lang bilang consolation ng buhay mo at mawala yung bigat ng problema mo, hindi ka na pupunta sa impyerno. Pinakamalaking problema, isang problema na walang solusyon. Kahit anong gawin mo, hindi ka pwedeng lumabas sa apoy ng impyerno, doon ay walang hanggan. Pero ang Diyos, gumawa ng paraan. Salamat po aming Diyos sa hapon na ito, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat dahil alam namin, Ikaw ang gumawa ng lahat ng paraan para sa iyong mga anak. Wala kaming maipagmamalaki ni ang pagsimba namin dito, Panginoon, paglilingkod namin ng mahaba ng 4 na gawa, hindi pa rin namin maipagmamalaki ito. Pero salamat, Lord. Parte pa rin kami, Panginoon. Tinuturuan mo kami. Salamat po, God. We pray na marami pang kaluluwa ang makarinig nito, Lord. We pray sana yung mga kapatid namin, mga mahal namin sa buhay, kamag-anak namin, Lord. Lord, halin mo sila dito.